Sa episode na ito, babalik tayo sa nakaraan para muling masaksihan ang pinakamalalaking pagsabog ng bulkan sa nakalipas na 250 milyong taon sa ating planeta. Mga kataklismikong pagsabog na may tagal, lawak at tinding walang kapantay kumpara sa mga kilalang pagsabog na yon, at makikita ninyo sa screen ang mga eksaktong lugar kung saan ito naganap sa paglipas ng panahon. Mula nang sumabog ang mga bulkan na ito, nabura na ng mundong malaki ang ipinagbago ang ilan sa mga bakas ng mga pagsabog na ito. Gayunpaman, kahit 10 milyong taon ng pagguho, hindi pa rin nabura ang mga ito. Dahil dito hanggang ngayon ay natatakpan pa rin ng makapal na lava mula sa malalaking pagsabog ang malaking bahagi ng ibabaw ng planeta. Kung saan 10% ng kalupaan ay binubuo ng kakaibang mga formasyon na nagpapakita sa atin ng napakalalaking patong-patong, mga daloy ng lava na umaabot hanggang sa hindi na matanaw, at tinawag itong mga trap. Lahat ng pulang bahagi na nakikita ninyong lumalabas sa mapa ng ating planeta ay binubuo ng minsan ilang kilometro ng natuyong lava. Ngunit bahagya lang na ipapakita ng mga tanawing ito ang laki ng bulkanismong lumika sa kanila. Kailangan kong linawin, wala sa mga pagsabog na tatalakayin natin ang may katulad sa makabagong panahon. Para maintindihan ang kanilang kapangyarihan, maaari tayong gumamit ng paghahambing. Ang pagsabog ng Lake na makikita sa larawan ang mga tanawin at pagkasira sa Timog Iceland sa loob ng 8 buwan ng huling ika-18 siglo ay isa sa pinakamalalakas na pagsabog sa mundo nitong mga nadaang milenyo. Sa pagsabog na ito na naging sanhi ng pagkamatay ng 20% ng populasyon ng Iceland at pagbaba ng karaniwang temperatura ng mundo sa loob ng ilang taon, 15 kubikong kilometro ng lava ang inilabas ng bulkan. Ngayon, isipin ninyo na lahat ng pagsabog na tatalakayin natin sa episode na ito ay naglabas ng daan-daang libo, minsan pa nga milyon-milyong kubikong kilometro ng lava. Malaki ang kanilang bulkanismo dahil kakaibang kanilang katangian. Ang pagbuga ng magma na bumuo sa mga tanawing trap ay dulot ng pag-angat mula sa malalalim na bahagi ng daigdig na malalakas na mantle plume. Pinahihina nila ang crust ng mundo hanggang sa mabiyak ito sa kahabaan ng daan-daang kilometro. Sa mga bukas na sugat na ito, ang enerhiya na nakakulong sa kailaliman ng daigdig ay gagawa ng daan sa mga bitak hanggang sa ibabaw kung saan napakalaking dami ng magma ang umaagos kasunod ng mga fault line na nilikha ng mantle plume. Ang napakalikidong lava ay biglang sumisirit palabas, bumubuo ng napakalaking hanay ng mga fountain ng lava na kumakalat ng hindi talaga bumubuo ng bulkan sa mga lugar na kasing laki ng buong bansa. Ang mga pagsabog na ito mula sa ibang panahon na nagaganap paminsan-minsan sa daan-daang libong taon ay tumatakip sa basag na ibabaw ng mga kontinente at minsan maging sa ilalim ng karagatan ng kilometro-kilometrong kapal ng lava. Dahil dito, sisimulan na natin ngayon ang ating paglalakbay sa pamamagitan ng isang pagsabog na literal na mabigat sa timbangan at siyang magbibigay daan sa pagbuo ng mga trap ng Siberia. Sa kasalukuyan sa bahaging ito ng mundo, halos 2 milyong kilometro kwadrado o 3 beses ang laki ng France ay natatakpan ng ilang daang metro ang kapal ng lava. Pero ang nakikita natin ay bahagi lang ng lumilitaw sa ibabaw at mas malawak pa ang estruktura sa simula, mga 2 hanggang 3 beses. Malaking bahagi nito ay kinain ng mga sumunod na deposito at pagguho o nanatiling nakabaon sa ilalim ng continental na crust kung saan may napakalaking underground na estrukturang bulkaniko. Ang pagsabog na lumikha ng mga trap na ito ay nangyari sa dulo ng panahon ng Permian, noong ang daigdig ay pinanghingibabawan ng superkontinente, Pangaea, nang ang mantle plume mula sa kailaliman ng planeta ay bumutas sa crust ng mundo sa ilagang hemispero. Sa loob ng halos 4 na milyong taon sa rehiyong ito ng mundo, paulit-ulit na bumubukas ang mga bitak na umaabot ng daan-daang kilometro, hinahayaan ang pag-agos ng likidong lava na bumabalot sa lupa ng walang katapusang mga patong, at pansamantalang ginagawang dagat ng nag-aapoy na bato ang mga tanawin bago muling magsara at bumukas sa ibang bahagi ng mahinaang crust. Pinaniniwala ang nagkaroon ng matinding aktibidad na umabot ng daan-daang libong taon. Ang dami ng magmang inilalabas ng bukas na fault line ay maaaring 10-10 beses higit kaysa karaniwang inilalabas ng lahat na aktibong bulkan bawat taon sa mundo.
Pagkatapos, unti-unting, ang mantle plume na tumago sa kontinente ay lumipat at humina at matapos ang 4 na milyong taon ng aktibidad ng bulkan, nagsara na ang impyernong yugto. Pagkatapos ng mga pagsabog, 248 milyong taon nang nakalipas, iniwan nila ang lugar na kasing laki ng Europa na tatakpan ng halos 1 kilometrong lava at isang planetang halos ubos ang buhay at nasasakal. Ang mga pagsabog sa ibabaw at pagdaloy ng lava sa ilalim ng lupa sa sedimentong mayaman sa organikong materyales ay naglabas ng maraming nakalalaswang chemical na nagpapainit ng mundo. Ang sobrang CO2 at methane sa atmosfera ay nagtaas ng pandigdigang temperatura ng ilang degree. Kasabay nito, bumagsak ang antas ng natunaw na oxygen sa karadatan at ang mga acid rain ay naguhugas at naglalason sa mga lupa na nagresulta sa pagbagsak ng buhay sa buong mundo. Sa huli, ang mga pagsabog na bumuo ng traps ng Siberia ay hindi lang lumika ng mga talampas ng basalt na ilang kilometro ang kapal sa ilang lugar, kundi sila rin ang sanhi ng pinakamalaking mass extinction sa kasaysayan ng mundo. Sa panahong iyon, tinatayang 96% ng mga species sa dagat at 70% ng mga species sa lupa ang nawala. Pakaraan ng halos 50 milyong taon, ilang libong kilometro ang layo, nagsimula ang isa pang malaking kontinental na kaganapang bulkaniko. Sa loob ng wala pang 1 milyong taon, na isang medyo maikling panahon kung ikukumpara sa edad ng daigdig, 5 hanggang 6 na milyong kilometro kwadrado ng loob ng Pangaea ang natakpan ng ilang daang metro kapal ng lava. Ang malalaking pagsabog na naganap sa pagtatapos ng Triassic, 201 milyong taon nang nakalipas, ay kaugnay ng pag-angat ng mantle plume na nagtangkang magbukas ng bagong karagatan sa gitna ng superkontinente. Dahil sa matitinding puwersa ng pag-uunat na dulot ng napakalaking dami ng basaltic magma na sumusubok umabot sa ibabaw, ang crust ng Pangaea na pilit lumalaban ay nabasag sa libu-libong kilometro. Sa kahabaan ng rift na ito, bahagi na naglalagablab na magma ay lumalabas sa ibabaw sa pamamagitan ng mga bitak, naglalabas ng napaka-fluid na basaltic lava na pumupuno sa mga anyong lupa. Sa kailaliman, ang intrusive na lava ay niluluto ang sedimentong mayaman sa organiko at ginagawang distillery ng greenhouse gases ang malalalim na bato. Dito, matinding aktibidad ng bulkan ang mapapahina sa ekosistema, gugulo sa klima at pag-asim ng karagatan. Dahil dito, magbubukas ito ng daan sa marahas na pagpapanibago ng biospera. Sa pamamagitan ng pagkawala ng halos 20% ng mga species ng dagat at malaking bahagi ng malalaking vertebrado sa lupa ng planeta. Sa huli, naligtas ang Pangaea at nabigo ang pagbubukas ng karagatan. Ngunit nang huminto ang pagputok ng bulkan, nag-iwan ito ng mahinang balat ng lupa na ilang 10 milyong taon nang lumipas ay magpapadali sa pagbuo ng karagatang Atlantiko. Sa pagdaan ng panahon, kakalat ang mga pira-piraso ng malalawak na basaltikong talampas dahil sa paggalaw ng tectonic na plato. Kaya ngayon, sa magkabilang panig ng karagatan at sa ibabaw ng 3 kontinente, makikita natin ang tanawin na magkakapatong na traps na natitirang bahagi ng halos tuloy-tuloy na pagsabog ng bulkan na muntik nang naghiwa-hiwalay sa kalupaan. Balikan natin ngayon ang 183 milyong taon nang nakalipas, noong panahon ng maagang Jurassic, upang masaksihan ang mga pagputok ng Caruferar na nagsimulang magpunit sa timog na bahagi ng Pangaea. Mga 20 milyong taon matapos na matagumpay na napigilan ng kontinente ang pagtatangka ng pagbubukas ng isang bagong karagatan. Ang rehiyong Gondwana ay unti-unting nagkahiwa-hiwalay dahil sa malalakas na puwersang tektoniko na yumayanig sa kontinente. At isang bagong pagpasok ng magma ang magsasamantala sa bagong kahinaan na ito sa balat ng lupa upang makarating sa ibabaw. Sa loob lamang ng 500,000 taon, halos 2.5 milyong kubiko kilometro ng lava ang ibubuga sa pamamagitan ng 2 napakalaking bitak na umaabot mula kanluran hanggang silangan na may habang igit sa 6,000 kilometro.
Ang pagdating ng mga pag-agos na ito, ng bilis ng pag-agos ay lumalampas ng ilang order of magnitude sa lahat ng bulkan sa kasalukuyan, ay magdudulot sa sunod-sunod na matitinding bugso ng pagkapantay at pagpuno sa mga anyong lupa sa loob ng 3 milyong kilometro kwadrado na sa huli ay tatakpan ang malaking bahagi ng lugar na magiging bahagi ng hinaharap. Ang Timog Aprika, Antarctica, pati na rin ang bahagi ng Timog Amerika, India at Australia. Magdudulot din ng extinction to our tiyan ang mga pagsabog ng Caroferar. Sa panahong ito, sa loob lamang ng mga 500,000 taon, ang napakalaking dami ng CO2 at sulfur dioxide na inilabas ng mga pagsabog sa atmosfera ay matinding magpapabago sa chemistry ng mga karagatan at magpapabagsak sa antas ng natunaw na oxygen sa tubig. Kasabay nito, ang antas ng carbon dioxide sa atmosfera ay madodoble mula sa humigit kumulang 500 bahagi bawat milyon hanggang halos 1,000 bahagi bawat milyon. Sa buong mundo, tataas ng 3 hanggang 7 degree ang temperatura ng karagatan. Matapos ang pagsabog ng Caroferar at pagsara ng mga bitak, halos 1/4 ng mga uri ng hayop sa dagat ang nawala sa mundo. At ang crust ng Timog Gondwana na pinahina ng matinding init na ito ay mas bumibilis ang pagkakabiyak gamit ang mga linya ng kahinaan na binuksan ng bulkanismo. Gayunpaman, ang krisis na ito tulad ng dati ay hindi lang nagdulot ng kamatayan. Nagbigay daan ito sa pagyusbong ng ibang anyo ng buhay dahil kapag may hayop o halamang nawala, may iba namang pumapalit. Dahil dito, ang puwang sa ekolohiya, dulot ng sakuna ay magpapalago sa bilang at uri ng mga dinosaur. Pagkalipas ng 48 milyong taon sa dulo ng mababang Kretaseoso, malayo na ang narating ng pagkakabiyak ng Gondwana. At sa bahagi ng pagkakaiwalay na nabubuo sa pagitan ng Aprika at Timog Amerika, kung saan nagsisimula ang rift sa Timog Atlantiko, dito nagsisimula ang pag-agos ng lava na pinagmulan ng mga traps ng Paranya at Tandeka. Sa loob ng 3 milyong taon, 1.5 milyong kubiko kilometro ng lava ang kakalat sa ibabaw sa isang malawak na lugar na doble pa sa laki ng Pransya. Makikita pa rin ngayon sa magkabilang panig ng Atlantiko sa Timog Brazil at hilagang kanluran ng Namibia ang magkatulad na batong nabuo sa parehong apokalipsang bulkaniko. Hindi ko na pahahabain ang talakayan dito dahil ang susunod ay napakalaking bahagi, ang pinakamalaki sa mundo na natuklasan natin. Kakaiba ito dahil hindi sa ibabaw ng dagat nangyari kundi sa ilalim ng mga alon. Sa hilagang silangan ng Bagong Gimi, matatagpuan ang dambuhalang bulkan sa ilalim ng dagat na Ontong Java Plateau, na walang iba kundi ang natitirang bahagi ng pinakamalaking pagsabog ng bulkan ayang sa dami na nag-iwan ng baka sa ibabaw ng mundo sa nakalipas na 600 milyong taon. Ang Ontong Java Plateau ay lumitaw sa kanlurang Pasipiko noong magang Kretaseoso, mga 100 at 20 milyong taon nang nakalipas. Noong isang napakalakas na mantle plume ang tumagos sa oceanic crust at nagdeposito ng 40 milyong kubikong kilometro ng magma sa ilalim ng dagat. Isang napakalaking dami, halos 10 beses na mas marami kaysa sa inilabas ng mga napakalalakas na pagsabog na lumika sa Siberian Traps. Para mailabas ang ganoong karaming lava, kinailangan na ang pag-agos ng magma ay tumapat sa dami ng inilabas ng mga pagsabog ng laki at ginawa ito ng tuloy-tuloy sa halos 3 milyong taon. Sa simula, ang talampas ng Ontong Java ay malamang na kasing lawak ng Alaska. Malamang na umangat pa ang bahagi nito sa ibabaw ng dagat, ngunit bumagsak ang patong-patong na lava dahil sa bigat nito. Dahil habang dumarami ang mga patong ng magma sa ibabaw, ang oceanic crust sa ilalim ay lumulubog. Ngayon, ayon sa mga datos na sismiko, sinasabi sa atin na ang talampas na ito ay binubuo ng 26 na kilometro ng mga patong ng tuyong lava na pinagpatong-patong na halos 5 beses na mas makapal kaysa sa oceanic crust na kinatatayuan ng estruktura. Dahil sa napakalaking masa nito, hindi agad na-recycle ng tectonic plates ng karagatan ang dambuhalang batong ito sa ilalim ng dagat, taliwas sa karaniwang nangyayari sa mga geological na estruktura sa karagatan. Sa katunayan, ang Ontong Java na malalim ang pagkakabaon sa gumagalaw na crust ay mahirap igalaw at nahihirapan ang paggalaw ng mga tectonic plate na itulak ito, hanggang sa mga subduction zone kung saan lumulubog ang oceanic crust sa ilalim ng mga kontinente. Kahit ang pagbuo ng Ontong Java ay naglabas ng 10 beses na mas maraming lava kaysa sa Siberian Traps, hindi ito naugnay sa anumang malaking malawakang pagkalipol.
Sa lokal, ang biglang dagsa ng maraming magma sa Timog Pasipiko ay malaki ang epekto sa agos ng dagat at nagpaasim ng tubig, dahilan para maglaho ang maraming uri ng hayop sa ilalim ng dagat. Pero ang totoo, kumalat ang mga pagsabog sa paglipas ng panahon at lalo na hindi dinaanan at sinunog ng lava. Ang mga sedimentong mayaman sa organikong material at ang mga gas na inilabas ng mga pagsabog ay karamihan ay nasipsip ng tubig ay labis na nagpaunti sa epekto ng sakunang ito, na dapat nating aminin ay naging mabuti para sa planeta. 53 milyong taon matapos tumigil ang pagdaloy sa Tong Java, isang bahagi ng kanlurang India na humiwalay mula sa Afrika at nagsimulang umakyat patungong Asya ay naging biktima rin ng napakalaking pag-angat ng magma. Habang ito ay nasa gitna ng karagatang Indian, halos eksaktong nasa ibabaw ng kasulukuyang hotspot ng isla ng Reunion. At sa loob lamang ng 2 milyong taon, ang 1.5 milyong kubiko kilometro ng lava ay bumalot sa hinaharap na subkontinente. Itong napakalaking bulkanismo na ito ang naging dahilan ng pagbuo ng Deccan Traps. Ang mga basaltikong talampas na sa ilang lugar ay ilang kilometro ang kapal ay sumasaklaw ng halos 500,000 kilometro kwadrado sa kanlurang India. Ngunit ang mga sukat na ito nakahanga-hanga na ay nakalilin lang dahil ito lamang ang bahagi na umabot sa atin matapos ang 65 milyong taon ng pagguho. Pinaniniwalaang ang lava ng Deccan ay dating bumalot sa mahigit 1.5 milyong kilometro kwadrado, ngunit lumiit ang saklaw nito sa pagdaan ng panahon. Ang rurok ng mga pagsabog na bumuo sa mga tanawing ito ng patong-patong na lava ay naganap sa isang makitid na panahon na nauna at sumunod ng kaunti sa pagbangga ng meteorite na Chicxulub na sa parehong panahon ay bumangga sa ating planeta sa kabilang panig ng mundo. Na siyang tuluyang nagwakas sa walang kapantay na hari ng Kretasyoso, ang mga dinosaur, na ang pamamayani ay napahina na ng matitinding pagbuga ng bulkan mula sa Deccan. Noong 65 milyong taon na ang nakalipas sumina ang pinagmumula ng magma. At habang nagpatuloy ang India sa paggalaw nito pahilaga, nagpatuloy din ang aktibidad ng hotspot. Ngunit humina na nagbunga sa paglipas ng milyon-milyong taon ng mga Mascarin, Rodriguez, Mauritius at La Reunion. 5 milyong taon lang ang lumipas matapos suminto ang lava sa India. Sa kabilang panig ng mundo, isang bulang magmatiko ang nakinabang sa paghati ng superkontinenteng Eurasia at pagbubukas ng Hilagang Atlantiko na nagpahina sa crust, upang buksan ang isang sistema ng mga bitat na umaabot ng ilang libong kilometro mula sa timog ng Groenland hanggang sa Escocia at hilaga ng Scandinavia, at kung saan dumadaloy ang malalakas na agos. Paulit-ulit sa loob ng halos 5 milyong taon na bumubuo ng mga basaltikong talampas na daan-daang kilometro ang haba at kadalasan ay ilang daang metro ang kapal. Makikita mayon ang ilang patong-patom mula sa nakaraan sa ilang rehiyon sa kanlurang Escocia. Tulad ng sa Ontong Java, ang karamihan ng lava na bumuhos sa ilalim ng dagat ay nagpapabawas sa epekto ng kanilang pagdating. Kakaiba ang mga pagsabog na bumuo ng mga trap sa reyong ito. Dahil hindi katulad ng karamihan na may kaugnayan sa pag-angat ng mantle plume, mga pangyayaring panandalian lamang na naglalabas ng malakas na puwersa. Ilang milyong taon, pinakamatagal na, bago humupa, dito, ang pag-angat ng magma ay hindi kailanman tumigil. Sa loob ng 10 milyong taon matapos ang rurok ng aktibidad, malalaking dami ng lava ang patuloy na umangat, halos palaging nakatuon sa isang lugar at kalaunan ay nagbigay daan sa pagbuo ng Iceland. Pinaniniwalaang ang hotspot na nasa ilalim ng isla, isa sa pinakaaktibo sa mundo, ay nagmula sa ugat na nabuksan ng pag-angat ng mga lava 60 milyong taon nang nakalipas. Isang ugat na hindi talaga tuluyang nagsara at patuloy na gumana sa mas mababang antas. Sa katunayan, may isang rehiyon sa planeta na matapos tamaan ng magma mula mantle ay hindi kailanman tuluyang naging deaktibo. Matatagpuan ang rehiyong ito sa sungay ng Afrika sa matataas na talampas ng Abyssinia kung saan naroon ang kahangahangang trapez ng Ethiopia. Ang mga agos ng tuyong lava na ito na sa ilang bahagi umaabot ng 2,500 metro ang kapal ay nabuo 30 milyong taon nang nakalipas nang magsimulang humiwalay ang Arabia Saudita mula sa Afrika.
Sa loob ng 500,000 taon, paulit-ulit na pagsabog ang nagpalubog sa tanawin sa ilalim ng 500,000 kubiko kilometro ng basaltikong lava. Bawat yugto ng pag-agos ng lava sa trapez ng Ethiopia ay naglalabas ng lava na katumbas ng inilalabas ng lahat ng aktibong bulkan sa mundo sa ilang milenyo. At ang kinalalagyan ng mga agos ng lava na ito ay hindi basta-basta nagkataon lamang. Nagkataon ito sa simula ng pagbubukas ng Dagat Pula at ng East African Rift na lumikha ng mga espesyal na daanan para sa magma na namumuo sa ilalim. 30 milyong taon matapos mabuo ang mga trap ng Ethiopia, nananatiling isa ito sa pinakaaktibong tectonic na reyon sa mundo at patuloy na hinuhubog ng bulkanismo ang simula ng isang hinaharap na karagatan. Sa bahagi ng depresyon ng Afar, dito nakakahiwa-hiwalay ang mga plakang Afrikano, Somalian at Arabico. Ang manipis na continental crust ay nagbigay daan sa paglitaw ng mga karaniwang bulkan na nabubuo at pumipila sa mga linya ng kahinaan ng silangang Afrika. Sa kabutihang palad para sa atin, ang mga pagsabog ng magma na tulad ng mga nakita natin ay nananatiling bihira sa kasaysayan ng mundo kung saan nangyayari lamang ito kada 10 hanggang 20 milyong taon sa karaniwan. Ang pinakahuli sa mga ito na lumikha ng talampas ng basalt ng Columbia sa hilagang kanluran ng Estados Unidos ay nagsimula mga 17 milyong taon nang nakalipas at natapos mga 6 na milyong taon nang nakalipas. Bagaman ang dami ng lava na inilabas ng mga pagsabog na ito na nag-iwan ng makapal na patong ng lava na bumabalot sa halos 200,000 km² kalupaan ay halos 10 beses na mas konti kaysa sa mga nasa Deccan, hindi pa rin ito maikukumpara sa alinmang pagsabog ng bulkan sa makabagong panahon. Sa tindi ng aktibidad ng pag-agos ng magma na bumuo sa mga tanawing ito, 10-10 beses na mas marami kaysa sa inilabas ng lawa ng Ki ang maaring lumabas mula sa isang lugar. Sabay-sabay at binaha ng lava ang daan-daang kilometro sa paligid. Mula nang tumigil ang sistemang ito, 6 na milyong taon nang nakalipas, wala nang malalaking pag-agos ng lava sa ibabaw ng mundo. Ngunit tiyak na muling mararanasan ng ating planeta ang ganitong mga pangyayari sa hinaharap. Sa ngayon, imposibleng matukoy kung saan eksaktong magaganap ang susunod na malaking pagputok. Alam natin na may ilang bahagi ng mundo à la surface amincie na mahina ay mas nanganganib kaysa sa iba. Kung iniisip mong mabuhay ng milyon-milyong taon at layunin mong iwasang mapunta mismo sa ibabaw ng umaakyat na bula ng magma mula sa napakalalim na bahagi, mas mainam na iwasan ang pag-invest sa mga ari-arian sa Iceland at sungay ng Africa dahil mataas ang posibilidad na matabunan ito ng lava balang araw. Makakakita ka dito ng playlist para madiskubre ang mga video tungkol sa kamanghamanghang tanawin ng nakaraan ng ating planeta. Isang episode ito para sa mga rehiyong tinamaan ng meteorite. Kung may 1 minutong lebre ka, gusto kong malaman ang paborito mong pagsabog ng bulkan.